Hey, happy birthday! Admin Movie and Let's. Ayan po, andito po kami ngayon sa Syria. At may birthday dinner po ang dalawang ito. Ito po yung mga food na in-order nila para sa amin. Inaantay pa po namin sila, Mamita, LB. Wala man po sila. Parating na po sila. Ayan. Ayan po, sila po yung may birthday. Ayan po yung mga food. Ayan. Happy birthday, admin mo! Happy birthday, Lency! Sila po ang may pa-birthday dinner ngayon. Treat nila ngayon. Ay, sarap nito. Dito kami ngayon sa Syria at may na-miss kami dito sa lugar na to. Namimiss namin si ang Mike Chris kasi dati dito sila namin trinit. Ayan. Uy, Lency! Hi! Kamusta, Lency? Okay lang. Lency, pwede pa kitang ma-interview sa trip? Oo naman. Okay. So, Lency, magpakilala ka muna sa mga viewers natin. Hello po sa mga supporters ni Ate Cecil. I'm Nancy po. So, Lency, taga saan ka sa Pilipinas? From Iloilo. So, OFW ka, Lency. Ilan taon ka ng At OFW? na 1 year and half na. 1 year and a half. Yes. So, isang bansa lang yung napuntahan mo dito First lang time. sa Hong Kong. First time in abroad. First time mong maging isang OFW. So, bilang isang OFW, Lency, ano masasabi mo? Is mahirap pa sa'yo or marami ka pang Sa natutunan? for me, sa unang 3 months ko, medyo mahirap siya kasi mag-a-adjust ka pa. Kailangan mo pang pakisamahan yung mga amo mo, gano'n. Pero after that, kasi nakilala mo na sila, parang nagiging easy na lang din naman. So, Lency, okay lang ba sa'yo magbigay ka ng ilang informasyon sa buhay mo? Bilang isang Lency, isang OFW. Wala naman, simpleng lang naman. Simpleng Pilipino baga, namumuhay lang, normal days, isang anak, may asawa. Sabihin ko Okay. Okay, so Lency, saan ba tayo nagkakilala, Lency? nagkakilala kami ni Ate Cecil through Mikris. Dahil sa Mikris kaya kami nagkakilala. So, fan ka ng My Chris, Lency. So, Yes. kailan ka naging fan ng My Chris? Paano ka na-hook sa My Chris? Siguro kasi dati na ako supporters ng Kalingap. Pero siya baga pa wala-wala. Hindi siya totally na na tuloy-tuloy. Tapos yun, siguro kasi dumaan sa akin yung vlog ng ibang Kalingap. Doon ko nakita si Nicole. Doon ko siya napansin. And then, doon ko na-search yung name niya, Mixilo. Pero hindi ko siya tinuloy-tuloy. Hanggang sa na-notify sa akin yung episode 1 nung kanilang vlog na may Chris. Doon ako nanood ng tuloy-tuloy. So, bilang isang My Chris, meron ka bang team, Lency? Yes, meron. Anong team mo? Team MRL at saka Team Masang. Sa Team MRL, admin ka ba doon? Dati, admin ako. Dati admin ka ng MRL. Ngayon hindi na. Hindi na kasi that time, sabi ko kasi kay founder, kasi nung time na yun, kasagsagan na busy sa work. So sabi ko, founder, hindi ko siya magagawa as admin. So balik ako regular na member na lang. So, ano yung isang team mo ngayon? Team Masa? Dati meron din, pero wala na siya. Ayan, Lency. So, nung naging My Chris ka, marami ka bang naging mga kaibigan? Oo, dito. Usually, halos lahat ng nakasama ko dito may Chris eh. Anong nagawa ng My Chris sa buhay mo? Anong nabago ng My Chris sa'yo? Siguro para sa akin, everyday routine ko, parang naging magaan siya. Naging inspired ba ikaw? Yung problema mo, hindi mo siya madala-dala na, as in, dadalayin mo talaga kasi naiisip mo yung about sa My Chris. Saya lang baga na gano'n, na may pinapanood kang gano'n, may inspired ka. So parang easy lang, gano'n. So, Lency, sa mga
sa pagiging may Chris mo, may natanggap ka na ba ng mga bashing or mga basher? Yung alam mo na, yung mga ano. Oo, Pwede mo naman siyang sagutin or hindi mo siya meron pwedeng naman, pero hindi siya directly na para sa, hindi ko lang alam kung para sa akin, pero baga pasaring baga ng mga ano. Pero para sa akin siguro ano na yun. Para So, sa paano mo siya tinatanggap as sa bashing sa'yo? Paano mo siya tinatanggap na wala lang, ano na lang, sa ngayon tinatawanan ko na lang kasi anong purpose para dibdibin ko, di ba? May nagsabi nga sa akin, ano, huwag ko daw isipin, huwag ko pansinin kasi ako, sarili ko lang yung pinapahirapan ko, sarili ko yung pinapastress ko. So, kaya ano sila kasi wala rin naman daw may tutulungin sa akin. Thank you doon sa nagsabi nun. so nagkaroon siya ng aral sa'yo Yeah. at nabago yung personality mo about doon? Dahan-dahan, parang doon siya naging part siya na naging, kahit hindi ko man masabi naging matatak, pero parang doon din, katulad. Saka thank you din sa sa mga ka-member ko sa MRL. Kasi sila yung nagbigay sa akin na parang nag-boost baga ng confidence ko na maging matatag ako. Ganun. So, ano bang sa mga basher mo, anong pwede mong i-message sa kanila? Magbigay ka ng message sa kanila, sa mga basher muna, sa mga basher mo muna. Wala, kung may bashers man talaga, wala. Nasa sa inyo na yun kung paano nyo ko tignan. Basta sa akin, ang importante lang sa akin ngayon, kung paano ako nakilala ng taong nasa paligid ko. Kasi ganito ako eh. Ganito ako nang nakilala nila. Ganon pa rin ako hanggang ngayon. Kaya kung ano man yung sinasabi nyo tungkol sa akin, yun yung tingin nyo eh. Yun yung para sa inyo. Pero nasa kanila na yun kung paano nila ako kilalanin. Ayun. Sa mga kaibigan mo naman sa My Chris, anong message mo para sa kanila? Ayun, sa mga friends ko, thank you. Kasi baga, nung time na may part na down ako, nandyan sila, nagbo-boost sa akin, lalo na yung Team Masa, very proud ako. And then yung mga mamis ko dito sa HK, hindi nila ako hinayaan na malukmok doon sa stress na yun. Sila yung nag-boost sa akin na hindi, kayanin mo, lumaban ka, na kaya mo yan. Kasi nung pumunta ka dito, walang ganyan. Dapat kung aalis ka man dito, huwag mo isipin na sila yung magda-down sa'yo. Kasi pumunta ako dito, may tapang ng loob ako eh. So, Lency, ano naman masasabi mo nung natigil ang My Chris? For me, malungkot sa part ko, pero hindi siya ganun kalungkot. Nalulungkot ako sa mga supporters na nalulungkot din na umaasa na may mapapanood sila. Pero kasi sa akin kasi hindi siya parang kawalan kasi for me, kalingap pa rin naman sila, makikita, mapapanood ko pa rin sila. Kumbaga, tandem lang yun na wala, hindi sila. Nalungkot ka ba nung natigil ang My Chris? Hindi. Sa totoo lang, real talk, hindi ako nalungkot. Okay, so hindi nalungkot si Lency. So, Lency, message mo naman para sa ating mga idol. Kay Mikoy at saka kay Krista. Basta message ko lang sa kanila, magpakatatag and then patuloy lang nila suportahan ng isa't isa. Kasi kami, kung lang naman, nandito rin naman nakasupport sa kanila. Be strong lang sa bawat takbo ng buhay nila. Andyan lang naman, dito lang naman kami. And wala, thankful lang din ako sa kanila kasi kahit paano, kahit wala na yung tandem nila napapanood, napapa-inspire pa rin tayo. Yeah, thank you. Thank you. Ayan, Lency. So, ito, last na. Paki-ano naman ang channel ko, Lency. Ayan, pakisupport ko. Hi, Cecil po sa YouTube and Cecil Alinatong Cecil sa Facebook. Ayan po. Ayan, Lency. So, maraming salamat, Lency. At pinaunlakan mo ako ng isang interview. At sana ay maging maayos ang iyong pagiging isang OFW dito sa Hong Kong. At maging matatag ka lang. Kasi ang mga OFW matatag yan. At saka kung ano man ang mga naririnig mo, mga sinasabi ng iba against sa'yo, kilala mo naman yung sarili mo, di ba? So, paniwalaan mo lang kung ano yung kakayanan mo,
proof mo lang sa kanila na mali yung iniisip nila sa'yo. No? Tsaka alam mo kasi, mas maganda kasi yung sa pakiramdam mo, walang kang kasamaan ng loob, di ba? So, pray mo na lang na sana maayos na ang lahat, kung ano man yung problema mo ngayon, sa family mo, sa trabaho mo, sa mga kaibigan mo. Ayan. So, at Lency, ayan, bilang isang My Chris at naging kaibigan ko na rin dito sa My Chris, nakilala kita dito sa Hong Kong. Alam ko naman mabuti kang tao rin, kaya ayan, Lency, basta mag-pray ka lang palagi at andito lang din naman kami ng mga ate mo, mga kamay Chris mo. Ayun. So, thank you so much, Lency, sa time mo. At yeah, God bless sa iyo. Okay? God bless Ate Sisi. Thank you. Bye-bye, Lency. Bye-bye.